Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. So ngayon 2026, napakaraming nagtatanong ano ba yung napakagandang negosyo na pwede nating simulan ngayong 2026, maliit na puhunan pero patok na patok yung negosyo na pwede kong simulan kahit nasa bahay lang o kahit na nagtatrabaho ako. Kasi napakarami ngayon mga katropa, lahat ng mga gustong ngayon ng mga kabataan is yung may extra income pa sila. Alam naman natin mga katropa, yung mga kabataan ngayon ay talagang nahihilig sa mga social media, nahihilig sa mga games, and minsan talaga wala na silang time para mag-manage ng mga business. So kaya pag-usapan natin mga katropa, ano ba yung mga possible na negosyo na pwedeng gawin kahit na hindi full-time at mga negosyo na kailangan mo ring i-full-time. Pero magandang pasukin ngayong 2026. So, number one mga katropa is food business. Hindi na talaga mawawala ang pagbebenta ng food, ang negosyo ng food business. Alam natin mga katropa na sa iba't ibang social media, nakikita natin yung importance ng kapangyarihan ng social media, di ba? Pagdating sa marketing ng food business and mapa-regular ng mga turo-turo yan, karinderya o yung mga restaurant na sikat, talagang magandang pasukin ang food business. Kasi ang mga tao talagang nahihilig sila sa pagkain and minsan nagiging acceptable na para sa mga tao yung i-try natin yung bago. Subukan natin yung bago. So, ibig sabihin nito mga katropa, yung mga Pilipino ngayon is na uuso na parang katulad sa ibang bansa na na hindi lang na puro sa bahay na lang, nakakaumay, nakakasawa. Importante rin na may matikman silang bago. Kaya naman maging sa turo-turo yan, maging dun yan sa mga food business na mobile, ayan, ambulant business, mga food cart business, and even dun sa mga restaurant na talaga namang pang-international ang dating. Talagang nauuso yan mga katropa. Kasama rin sa food business mga katropa is yung pagsusupply ng isang pagkain at isusupply mo sa ibang lugar. Yung parang reseller concept. Ito yung isang bagay na nauuso at patok na patok dito sa mga bagong generation mga katropa. Kasi ayaw na nilang mahirapan sa production, ayaw na nilang magkaroon pa ng nasisirang mga pagkain. Basta gusto nila, sila lang yung nagdi-dispatch, sila lang yung nagtitinda, nagbebenta, and after yun, kikita na sila. So, nauuso yun mga katropa. Isa yan sa mga pasok na pasok dito sa food business. Kasama na rin dyan yung paggawa ng mga tinapay, paggawa ng mga cookies, cupcakes, at kung ano-ano pa. Maging yung cakes mga katropa is talagang usong-uso ngayong mga panahon na to mga katropa. And isama na rin natin yung online selling. Sabi ko nga mga katropa, yung pagbabuy and sell, yung mga ukay-ukay, di ba? Dati talagang kailangan nakapwesto sila, pero buy and sell, talagang nila-live nila sa Facebook, nila-live nila sa iba't ibang social media. So kasama na rin sa online selling is yung halimbawa, yung mga kabataan ngayon nahihilig sa mga shoes, mga branded shoes. Ibig sabihin lang nito na yung mga branded shoes na yon is ibebenta mo. And karamihan tulad halimbawa ng Nike, so yung iba nagre-reseller and nabebenta pa nila sa mas mataas na price. Kaya lang mga katropa, ingat-ingat tayo. Kailangan totoo yung binibenta natin and authentic, genuine. Ibig sabihin, para at least babalik yung customer natin and mapagkatiwalaan nila tayo. And iwasan natin yung pang-i-scam online dahil hindi yan maganda. Dapat magkaroon tayo ng sense of responsibility kahit small business lang tayo, kahit small entrepreneur tayo. Kailangan nagsisimula yung sense of responsibility natin sa kapwa, yung pananagutan natin na sa pagtitinda natin, kailangan na pagkakatiwalaan nila tayo and ganun din para umulit sila sa atin. Yung online selling talagang patok na ito mga katropa. And kung makikita natin dun sa Lazada, sa Shopee, talagang nandyan yan, nagkalat kung saan-saan mga katropa. And isa na rin is yung freelancing ng services. Freelancing ng services, tulad na lang mga katropa, nauuso yung iba na nagre-resign sa trabaho and freelance worker na lang sila. Halimbawa, pero kailangan meron silang i-develop na skills. Halimbawa, marunong silang mag-edit, marunong sila sa accounting, and etong mga to,
mga nauuso na mobile workers mga katropa. And karamihan sa mga business na katulad nito, sila yung mayroong mas mataas at mas magandang sweldo. Lalong-lalo na kung makakuha sila ng customer na naka-base sa ibang bansa. Ibig sabihin nito, dollar yung bayaran. May mga kaibigan nga tayong mga katropa, sumasahod ng 80,000 naman para dito sa kanilang freelance services. Ibig sabihin, itong freelancing is services yung ino-offer nila mga katropa sa customer. Kaya importante na dapat nag-upgrade tayo ng ating skills. Kasi wala namang magbabayad sa iyo kung wala kang skills na i-offer, di ba? And importante rin merong stable Wi-Fi connection as well as laptop. And minsan kailangan din ng mga cellphone na may malinaw na camera. Kaya importante na dapat conversant din tayo mga katropa sa pagsasalita ng English. Kasi karamihan sa medium language na ginagamit sa mga katulad nitong mga negosyo is yung English language talaga para mas madaling maintindihan ni customer. Isa pa mga katropa is yung online tutoring. Yung online tutoring kasi nauuso lalong-lalo na tayong mga Pilipino, talagang magagaling tayo sa Inglesan. Kahit na sabihin mo hindi naman talaga nakapag-aral yan, pero tayo nakakaintindi talaga tayo ng English. Kahit na sabihin mong mag-post ng konti, at least naiintindihan natin mga katropa. Kaya naman, lalong-lalo na yung mga kabataan ngayon, mga young generation, talagang magagaling sa Inglesan. Parang pinalaki ni YouTube sa Inglesan, di ba, ng iba't ibang mga cartoon characters. Sila talaga yung pwede dito sa ganitong klaseng part-time business na mag-serve lang sila ng customer online tutoring for 1 hour, $1 na yung kita mga katropa. Siyempre, kailangan din dyan yung mga video conferencing apps, kailangan marunong ka sa paggamit na itong mga to, tulad ng Zoom, Google Meet, at kung ano-ano pa. Ganun din dapat meron kang Wi-Fi and laptop or desktop mga katropa, or even yung simpleng cellphone lang. And yung number 5 natin mga katropa is yung tinatawag na organic farming. Wow, dito talaga tayo in love sa organic farming. Kasi nga mga katropa, yung organic farming napakalawak ng sakop. Kasama na dyan mga katropa, yung hydroponic setup na talaga namang patok na patok kung wala kang lupa. Yung mga hydroponic setup na itatanim lang tapos may dumadaloy lang na tubig and marami ka nang aanihin. Ganon din mga katropa, yung mga bonsai. Ayan, mga bonsai na uuso. And yung iba't ibang mga plantitos, plantitas, and kasama na rin dyan yung iba't ibang mga plants mga katropa. And yung integrated farming mga katropa, ibig sabihin sa isang farm, kahit sa maliit na area o hindi naman ganun kalakihan, sama-sama na meron kang taniman ng pinya, meron kang taniman ng kalabasa, may taniman ka ng pechay, may taniman ka ng kalamansi, may taniman ka ng sili, may taniman ka ng kamatis, and at the same time, nag-aalaga ka pa ng iba't ibang hayop tulad na lang ng manok na nangingitlog na pwede mong ibenta yung itlog for 8 pesos sa market. And pwede rin after neto na matagal mo ng alaga yung manok, is pwedeng katayin at ipagbili sa market mga katropa. And kung meron ka pang malaking space, is pwede ka rin mag-alaga ng mga hayop tulad ng baboy. Ganon din yung mga rabbit mga katropa na nauuso ngayon, yung mga rabbit lechon at kung ano-ano pa. Yung iba nga nag-aalaga ng mga pugo at yung iba naman nag-aalaga ng mga kambing. Imagine mga katropa, yung mga kambing na talagang hybrid na galing pa sa ibang bansa na nagkakahalaga ng 150,000, 200,000, 300,000. Imagine magkaroon ka lang ng breed na ganun, di ba? Talagang kapag naibenta mo mga katropa at nakapagparami ka, so pwedeng maging napakaganda ng iyong kita. Kaya lang sa ganitong sistema ng pagninegosyo, sabi nga, kailangan meron kang sapat na kaalaman. Yun yung tinatawag mga katropa natin na kailangan sa sarili natin, dapat i-develop natin yung skills na required dun sa negosyo na gusto natin. Ibig sabihin nito mga katropa, kung ang magaling kang magtinda, magaling kang magbenta, then ikaw yung mag-resell ng mga product na magaganda ang quality. Ikaw yung mag-resell ng product. Hindi ka pwedeng mag-business mga katropa ng paggawa ng cake kung hindi ka naman talaga marunong gumawa at hindi wala kang sapat na kaalaman at kasanayan. Dahil masasayang yung
masasayang yung puhunan mo. Kailangan mga katropa, pwede kang mag-reseller yung mga cake na ginagawa ng mga magagandang companies o magagaling ng mga ah, small businesses, tapos ikaw yung magtinda para at least masiguro mo na yung quality. Kasi ibig sabihin yun, natikman mo na, di ba? And ikaw yung magtinda nyo mga yun, mag-resell, and pwede kang magbigay ng commission or pwede mo pang pataasin yung price. Depende sa usapan yun yung pinagbilan mo. Ayan. So, eto mga katropa, yung mga nauusong business ngayong 2026 na napakagandang pasukin ng mga young generation and even doon sa mga millennials and doon sa mga may edad na mga katropa. So, nasa sa inyo na lang talaga kung paano ang gagawin ninyo. Nasa sa inyo na para malaman kung ano ba yung tamang diskarte. And kung magninegosyo kayo, wag basta pasok ng pasok. Pag-aralan and make sure na talagang tiningnan nyo pati yung financial budget pagdating sa pagbibusiness na yan, pagpasok sa business na yan, para at least alam niyo magkano ba yung kikitain ko. Hindi sapat na malaman lang natin ano-ano ba yung mga kailangan ko, ano-ano ba yung pagkakagastusan ko, kundi kailangan rin nating malaman paano ba ako kikita dito and paano ko mababawi yung puhunan. Feasible ba to and magtatagal ba tong negosyo na to? So yun yung mga dapat na nating masagot na tanong kung tayo ay papasok sa negosyo ngayong 2026. So maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa ating YouTube channel. Hanggang sa muli, maraming salamat.